evening to everyone, mga kapatid. Ah, tayo nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil nandito naman ulit tayo para purihin, sambahin ang ating Panginoon Diyos. Bago tayo magpatuloy, nais ko tumayo tayong lahat para kumanta tayo ng isang awitin. Kantayin tayo kantang na kay buti ng Diyos. Kapsa, tiba ngerti kita maaramat, umay tuman idalan ng dubiti verse per year, at tinto idalan ti kan kanta daw Marian kini Brother John Boy. Kantain ti kanta nga ko na nga, pupurihin ka o Diyos. Karangalan
Wayo-wayami Apo, tapno may nakamanindayaw Apo Diyos. Servisyo mi Apo, online service Apo, madaydayaw tinagan mo. Yaman kami Apo Diyos, mabalinan na kami ng Apo Diyos, may daydayaw tanagan mo Apo. Bendisyon ng mga Apo Diyos, dito maraming ni Apo. Malikot pa ng rugina, agong ganat malpas Apo Diyos, bendisyon na. Bendisyon na mga Apo Diyos, nagtaramate, mitahagong daway Apo, tinaidalan at kanta. Bendisyon na mga Apo Santa. Kairamanan Apo, dagdag sa rin Apo Diyos. Salamat Apo, di sa Apo Diyos, manimig ka, denggen tagtagong daway Apo. Jadikan mo Apo, is manin mo sa rin Apo. Bendisyon na Apo Diyos, kat dagita nga sa Apo Apo, yung kamdenggen manin na Apo Diyos. May kitad manin na Apo Diyos, hindi taraon, nagtibiyag mi, ang espirituan, o Apo, madaydayaw tinagal mo. Yaman kami nga ken ka Apo Diyos. Diday to'y nga kanito Apo, malipot ka ni panangrugi na ganat man kasapit ket kagyaman kami manin sinasangayan na presensya mo Apo, madaydayaw tinagal mo. Yaman kami ken ka Apo Diyos, kung kami so amin na dayaw glory ken panagyaman. Tinagan na Jesus, tawate kami nagtulog. Katagtakber tayo garit kakasetek. Agkan kanta tayo para kini Apo. Pwede palakpak tayo dagi team ima tayo kakabsat sa feel tayo dagi presence ni Apo kanya. Yahweh, Yahweh,
tipon-tipon, Panginoon. Nagsasama, Panginoon. Pinupuri ka namin, sinasamba namin ang pangalan mo, Jesus. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito na kami na naman ay nagsasama, Panginoon. Nagsama-sama, Panginoon, para purihin ka, Lord. We worship you, Lord. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was grace that taught my heart
worship your name, Jesus. Lord, kuhan ako Diyos ti sa baling madaydayaw, Panginoon, kuhan lang nga si ka, Lord. Lord, maraming salamat sa gabing ito, Panginoon, na kami ay natipon-tipon, Panginoon, para pasalamatan, purihin ang pangalan mo, at makinig sa iyong mga salita, Lord. At Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, Lord, naniniwala kami, Panginoon, ng mga awiting ito ay nasa iyo na, Panginoon. At Lord, nawa yung mga awiting ito, Panginoon, ikaw ay aming napasaya, Panginoon. Hallelujah. Madaydayaw ka, Apo Jesus. Binabalik namin sa iyo ang lahat ng glorya, ang lahat ng kapurihan at pasasalamat. Amen. Praise. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Sa Panginoon, tunay pong napakabuti ng Diyos dahil binigyan niya tayo ng pagkakataon na magsama-sama sa ating online devotion ngayong gabi sa TFI Aninipan. Isang mainit na pagbati sa lahat ng nasa Zoom at sa mga nanonood sa ating Facebook Live. Kahit tayo'y magkakalayo, iisa ang ating layunin, ang magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Ngayong gabi, tayo rin ay pinagpala dahil makakasama natin ang ating messenger pastor, si Pastor Gary Aburita mula Abu Dhabi, Dubai, na magbabahagi ng mensahe ng Diyos para sa atin. Inaanyayahan din po namin kayong mag-comment ng Amen para makita namin na kayo'y kasama namin nanonood. At kung mayroon po kayong prayer requests, maaari ninyong itong i-comment sa live o kaya naman i-message PM ang ating official page, TFI Aninipan Flora Apayao. Huwag kalimutan na i-like at i-follow ang ating page para kayo'y laging updated sa mga gawain ng ating ministeryo. Muli, welcome po sa bawat isa. Ihanda na natin ang ating mga puso at sama-sama nating sambahin at itaas ang pangalan ng ating Diyos ngayong gabi. Okay, Pas? Okay na po? Okay, okay. Yung camera mo po, Pas? Just wait, just wait. Ayan. Okay po ba yung aking video? Okay na po, Pas. Sige. So pasensya kasi nasa labas po kami. Wala po kami sa bahay. And, praise the Lord. So salamat po sa Panginoon dahil binigyan po tayo ng privilege ng time na makapag-worship and at the same time is ating mapag-aralan ang salita ng Panginoong Diyos. Amen po ba? So kumusta po ang bawat isa? Kumustahin po natin ang bawat isa? Say hello. Amen. So praise God. Hallelujah. Amen. Okay. So salamat sa Diyos sa araw na ito na ipinagkaloob niya sa atin. And
Salamat din po sa Lord dahil ako ay gagamitin niya po ulit para may pahayag ang salita niya at ating malaman at maunawaan ang salita na ating pag-aaralan. Amen? Say amen. Hallelujah. So ngayon po, nandito na po tayo sa another part ng ating pag-worship kay Lord. Amen. Ang pag-study ng Word of God is one of our worship. Amen. Towards God, no? Sa pagbabasa mo, sa pag-aaral mo ng salita ng Panginoon, ikaw po ay nag-worship kay Lord. Amen po ba? Amen. Hallelujah. So sino po yung excited na mapakinggan at mapag-aralan ang Word of God? Amen. So okay pa ba yung video ko? Okay, Pas. And then yung voice, kasi medyo mahangin dito, kasi kami nasa gilid ng nasa beach kami. So praise God. Praise God. Okay. Okay. Okay, let's start. So yung ating pong topic ngayon is all about the role of the Word of God. Amen? The role of the Word of God. Nung last week, ang ating pong pinag-aralan is all about the power of the Word of God. Naalala niyo po ba yun? Amen? So the power of the Word of God. No? Napag-aralan din po natin yung about sa the symbols of the Word of God. The characteristics of the Word of God. Amen? So, inisa-isa po natin yung ating pag-aralan, yung inisa-isa po natin yung ating pinag-aaralan ngayon about sa Word of God, yung nature niya. Amen? Anong mayroon sa Word of God? Bakit kailangan ko marinig ang Word of God? Amen? So every Sunday, every Wednesday meron tayong Bible reading, di ba? Tapos every Friday merong prayer devotion. And ngayon, meron tayong Saturday online devotion. Amen. Tapos pagka Sunday, meron tayong service. So, yung mga services na yun, yung mga gatherings na yun is puro Word of God ang ating pinag-aaralan, pinapakinggan, pinag-uusapan. Amen? So, gaano kahalaga ang Word of God? Amen? Precious. Precious. No? More than gold. Sweeter than honey and honeycomb. Amen? So ngayon po ay ating pag-aaralan ang about sa the role of the Word of God. Ano po ba yung role ng Word of God sa ating buhay? Ano po ba yung role ng Word of God sa bawat tao? Amen? Sa mundong ito, ano po ba yung role ng Word of God? Sa ating pananampalataya, ano po ba ang role ng Word of God? Amen? So pag sinabi pong role is part. Amen? Pag sabi nga po, part. Then, position. Amen? Or purpose. Yung purpose po ng Word of God sa buhay natin, sa pananampalataya natin. Bakit po napakahalaga ang Word of God? Amen? Bakit napakahalaga yung ang Word of God is i-uphold natin. It means panghawakan natin, paniwalaan natin, no? At yun ang maisabuhay natin, ma-apply sa buhay natin. Amen. Hallelujah. Okay? So before ko po ipagpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Amen. Let us pray. Hallelujah, Heavenly Father, in the name of Jesus, we thank you, Lord God, sa araw na ito, sa oras na ipinagkaloob mo sa amin, Lord God. We thank you for the opportunity, Lord God, na amin muli mapag-aralan ang salita niyo, O Diyos. We thank you for your presence, Lord. We thank you for your peace, for your power, for your love, for your grace, O God. We thank you for your joy. We thank you, Lord, for your word, O God. Your word is truth, Lord. Your spirit is truth. Hallelujah. Salamat din po, Lord God, sa buhay ng bawat isa na nandito, Lord God. Lord, as we study your word, Panginoon,
Open our hearts, our minds, Lord God. As I share your word, Lord God, I pray na kayo po ang mag-reveal, mag-speak, Panginoon namin maunawaan, Lord God, ang truth sa salita nyo. And I pray, Lord God, na ang presence nyo lamang, Lord God, ang aming maranasan sa oras ito, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa privilege, Panginoong Diyos, na kami makalapit sa presence nyo, mapag-aralan namin, Lord God, ang salita nyo. Salamat, Lord God, sa biyaya, sa pagpapala, Panginoon. Salamat, Ama. Salamat, Banal na Espiritu. Salamat, Panginoong Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, amen. Hallelujah. So, the role of the Word of God. Amen. Yung role niya, yung part niya sa buhay natin. No? Gaano ba kahalaga ang Word of God sa buhay ko? Na napag-aralan na natin ang Word of God. No? The very Word of God, yun po yung pinag-aaralan natin ngayon. No? Kung ano ba yung kahalagahan ng Word of God sa aking buhay, sa aking pananampalataya? Ano ba yung kapangyarihan niya? Bakit kailangan ko siyang aralin, basahin? Amen? Bakit kailangan kong maunawaan yung Word of God sa buhay ko? No, naririnig ko naman ang Word of God sa mga preaching. Amen? But ang Word of God is kailangan natin siyang i-meditate, kailangan natin siyang isa-isahin na ano yung purpose ng word ni Lord sa buhay ko, sa aking pananampalataya. Amen. So yung question ko po dito before tayo magpatuloy, no? In regards to the role of the Word of God, yung parte ng salita ng Diyos sa buhay natin, no? Yung niya, ano yung naging character ng Word of God sa atin. Kumbaga, ano ang Word of God sa iyo? Amen. Ang Word of God ba is katulad lang ba ng cake? Alam niyo na ang cake, di ba? Ginagamit lang yan or kinakain sa special occasion. Occasional lang ba yung Word of God sa iyo? Sa akin? Sa atin? Amen? Or ang Word of God ba is your daily bread? Amen? No? Nagre-reflect po yung ating relationship kay Lord sa pamamagitan ng kanyang salita, ng Word of God. Amen? So the question is, why is building our faith in the Word of God necessary? Pag sinabi pong necessary, required, essential, no? Essential. It means, kumbaga, kung gamitin ko yung word na emergency, is emergency, urgent, kumbaga, no? Kung sa mga sa hospital pa is urgent, kailangan madala sa hospital yung patient, no? Emergency. Kumbaga ganun, necessary, essential. No, why is building our faith in the Word of God necessary? No? Bakit, no? Bakit yung faith natin or bakit kailangan ang ating faith is mabuild, matayo, mabuo sa pamamagitan ng Word of God? No? Bakit ito ay essential? Amen na? Just wait, just wait. Amen. So, sorry po sa interruption. So ngayon po, yun yung question natin, no? Yun yung question natin. So napaka-short lang po yung aking i-share ngayon, yung message. Amen. But tayo direct to the point, no? Kung ano yung maintindihan agad natin, no? Yung word of God sa atin, sa bawat isa sa atin. Amen. So next tayo. So ano po yung nakasulat, no? Our next PowerPoint. Sabi dito, the role of the Word of God is to build us into Him and to be like Him. Naniniwala po ba tayo doon? Is it okay na kung hindi tayo naniniwala sa ngayon or if we are curious? Amen? Sige, hallelujah. No? The role of the Word of God is to build us, no? Mabuo tayo, no? Matayo tayo. Amen?
Ma-build tayo. No? Katulad lang yan ng ano ng tao na nagtatrabaho sa abroad tapos magbubuo ng bahay, magpapatayo ng bahay. Ganon din ang ating faith, no? Ang ating faith na galing kay Lord, no? Kailangan na ito ay mabuo sa pamagitan ng Word of God. Ito ay mag-mature sa pamagitan ng Word of God. Ito ay ma-build sa pamagitan ng Word of God, no? Ang role ng Word of God, marami ang role niya. Pero isa sa mga role ng Word of God is to build us. Amen po ba mga kapatid? To build us. Hallelujah. Ma-build tayo sa kanyang salita, no? Into Him, no? Papunta sa Kanya, para sa Kanya. Amen? And to be like Him, maging katulad niya. Amen? To be like Christ, no? Next, number one. Number one po na ano na reason bakit necessary. Amen? So, the role of the Word of God is to build us, to build. Amen? So, ang Word of God is ang kanyang role is mabuo yung ating pananampalataya, matayo ang ating pananampalataya, ma-build. Amen? And necessary, no? Na ang ating faith is sa Word of God dapat ma-build, matayo. Amen? Dapat nakadikit, no? Dapat yung ating faith is yung nakikita doon is yung Word of God, si Lord. Amen? And bakit ito necessary? No? Number one po na reason is, no, why is building our faith in the Word of God necessary? Number one, because faith comes from hearing the Word of God. Napakibasa nga po ulit. Because faith comes from hearing the Word of God. Amen? Naintindihan po ba natin? Bakit? No? Bakit po na bakit po necessary? No? Bakit sa Word of God dapat ma-build yung faith natin? Because number one, no? Ang faith nang galing sa pamamagitan ng pakikinig sa salita ng Diyos. Amen? Because faith is a gift that comes from God. And through hearing the Word of God, no, faith comes. Amen po ba? Ang pananampalataya po ng tao, no, is nanggagaling po yan sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. No? Pamati. Gagaling po yan sa salita ng Diyos. Amen? So, yung verse po natin is mabasa po dito sa Romans chapter 10 verse 17. No? Kung sinong familiar dito, amen? So, alam niya kung ano yung nakasulat sa verse dito sa Romans chapter 10 verse 17. So, ano po yung nakasulat? Let us read. Sige, pakibasa po. Basahin po natin. So, faith comes from hearing, no, what is told, and what is heard comes by the word, comes by the preaching of the message concerning Christ, no? Or sa ibang translation, faith comes from hearing, and hearing through the word of Christ. Amen? So faith comes from hearing, no, what is told, yung nasabi, yung naibahagi, na ipahayag, and what is heard, amen, comes by the preaching of the message concerning Christ. Amen. Ang gospel po, no, like yung aking sinishare ngayon, or yung sinishare ng isang preacher, ng isang pastor, no, the gospel po na ibinabahagi, ipinapahayag ng isang preacher or teacher, no, yan po ay power of God, no, power of God para sa salvation ng mga tao na mag-accept at magbibilib. Amen. Kapag narinig ng tao ang salita ng Diyos, faith comes. Amen. Ang faith po marireceive ng tao na wholeheartedly na makikinig ng salita ng Diyos. Ang kanyang motive is to know who God is. And by hearing the Word of God, by listening the Word of God, by studying the Word of God, he or she, no, ay maiintindihan niya, maunawaan niya po kung sino si Lord, sino si Jesus. Amen. At magkakaroon ng faith kay Jesus. Kaya nga po, ang Bible scripture, no,
inspired by God. Ang nakasulat sa Bible scripture is inspired by God. Word of God indeed, no? Word of God ang nakasulat sa Bible scripture, and it takes faith. Kailangan ng tao ng faith. Faith na nagagaling kay Lord at sa pamagitan ng pakikinig ng Word of God, no? Doon niya ma-accept na okay, the Bible is the Word of God. Okay, now I will accept, now I will believe that the Bible is the Word of God. No, maniniwala na ako ngayon na ang Bible pala ay Word of God. Kasi nagkaroon ng faith yung tao. Ang faith, ang meaning ng faith is believe. Amen? Believing and trusting someone or something. Amen? So, ganun kahalaga, no? Number one, ganun kahalaga yung faith natin na dapat ma-build sa Word of God. Amen? Kasi sa pinakauna, no, ang faith nanggaling sa Word of God, sa pakikinig or sa pag-aaral ng Word of God. Amen? May nagpahayag ng salita ng Diyos. Kaya ang tao na naka-receive ng faith, no, nung naka-accept ng faith, narinig niya, no, galing sa Word of God. Amen? So napakahalaga po na ating maipahayag ng salita ng Diyos sa tao. Amen? Bawat isa po sa atin ay merong calling, no, sa ministry ng pagiging evangelist. Ang evangelist po, hindi lamang po isang tao yung nagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang church, no? Yan po ang great commission ng church, to evangelize, to preach the gospel, to share the gospel, like yung isang tao i-share mo si Jesus, tapos sabihin mo siya na invite kita sa church, no? Ganon. I-share mo ang faithfulness and goodness of God, no? Yung center, yung gospel. Bakit faith? Bakit may meron sa faithfulness and goodness of God? No? Dahil sa grace niya, nakasenter doon yung truth. Yung grace niya nakasenter doon kay Jesus. Amen? So, ang faith nanggaling sa pakikinig ng salita ng Diyos. No? Kaya yun yung number one reason why building our faith in the Word of God necessary. Amen? Number two, a faith that is not built in the Word is like a person who build his house on the sand. Amen? Naintindihan po ba natin? And alam niyo po ba itong parable na ito? No? Yung parable na sinabi ni Jesus na i-share niya sa mga tao that time, sa mga Jewish community and sa mga Jewish religious leaders, no? May sinabi ni Jesus doon sa parable niya, no? Ito yung number 2 natin. A faith that is not built in the word is like a person who build his house on the sand, no? Ano po ba ibig sabihin nun? Basahin nga po natin. Sige po, basahin niyo po diyan sa mga Bible nyo, no? Basahin niyo po sa mga Bible nyo. So, ang nakasulat po dito sa verse 24 ng Matthew chapter 27, ito po ay from verse 24, then verse 25, verse 26, and verse 27. Sige po, basahin po natin and babasahin ko rin po. So, everyone who hears these words of mine and acts on them will be like a wise man, a far-sighted, practical, and sensible man who built his house on the rock. Now, ito po ay tumutukoy sa Word of God. At ito rin po ay tumutukoy kay Jesus. No? Verse 25, and the rain fell, and the floods and torrents came, and the winds blew and slammed against that house, yet it did not fall because it had been founded on the rock. Kaya alam mo ngayon kung bakit may mga tao na dati nasa church naman, ngayon wala na, hindi na bumabalik. Isa yan sa mga reason, no? Kasi yung isang tao hindi siya built on that rock. Hindi siya founded ng Word of God.
Amen? Hindi siya founded ng salita ng Panginoon. Hallelujah. Excuse me. No? Kaya napakahalaga po ang Word of God na ating maintindihan. Malaman at maunawaan ng Word of God kung ano yung kahalagahan nito sa buhay ko. Sa verse 26, and everyone who hears these words of mine and does not do them, amen? So in contrast, no, kabaliktaran, mga kapatid, kaibigan, kabaliktaran po ito, no? Will be like a foolish, no? Pagkasabi nga po, foolish, no? Or in other words, stupid, no? Mangmang, hindi wise, walang wisdom, no? A foolish man who built his house on the sand, no? Sand. Ito po yung sa likod ko po, pati sa harap ko is ano po to, beach. So sand po yung nakapaligid sa akin, no? Sand po. Alam niyo po yung sand, ano po ito, napakalambot, no? Familiar naman po tayo sa sand. At saka yung alam mo yung gulong ng sasakyan namin, lumulubog siya kapag matigas yung gulong. So ang ginawa namin, dineflate namin, no, binawasan namin ng hangin yung gulong ng sasakyan para makapasok kami dito sa beach, dito sa sand, no? Kasi kung matigas ang gulong tapos papasok ka sa beach, lulubog ka, may stuck ka, no, mababalahaw ka. Bakit? Kasi yung bigat ng sasakyan, no, since malambot yung buhangin, ano lang siya, yung maghuhukay lang siya, hindi siya tatakbo. Iikot lang yan ng iikot hanggang sa lumubog yung gulong ng sasakyan, no? So, naano ko lang, nabahagi ko lang kasi about sa sand, no? And the rain fell, and the floods and torrents came, and the winds blew and slammed against that house, and it fell, no? It fell, bumagsak, and great and complete was its fall, no? Completely, completely. Grabe, no? Kumbaga, for example, sa buhay ng tao, buong buhay niya, bumagsak siya. Bumagsak siya sa paglilingkod, bumagsak sa pagsunod sa Panginoon, no? Tumalikod sa Panginoon, lumayo sa Panginoon. Bakit? Kasi hindi niya naintindihan ang Word of God. Alam nyo, yes, may mga tao talaga na knowledgeable sa Word of God. Pero hindi lang na basta dapat head knowledge yung mayroon tayo. Kailangan atin po itong hindi lang basta nalalaman natin ang Word of God. Kailangan atin itong nauunawaan. Kailangan mayroong bunga, may fruit na habang binabasa mo, inaaral mo ang Word of God is mas nai-inlove ka sa Word of God, mas nai-inlove ka kay Lord. Amen? At saka mayroon na bago sa buhay natin, paisa-isa, padahan-dahan. At the more na nagre-read ka, nag-i-study ka ng Word of God, the more na nag-obey ka kay Lord. No, yan ay isa sa indication, sign na ang Word of God is kumikilos sa buhay mo. Amen? Pagkasabi nga po sa katabi mo, kailangan mo ang Word of God. Amen? Kailangan natin ang Word of God. Hallelujah. Anong sabi sa number 2? No? Balikan natin yung number 2. Anong sabi dito? A faith that is not built in the Word of God or in the Word is like a person who built his house on the sand. Gusto po ba natin na maging katulad tayo sa isang tao na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng buhangin? Or gusto natin ng isang tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato? Saan po tayo doon? Sa ibabaw ng buhangin or sa ibabaw ng bato na tinayuan ng bahay ng isang tao? Of course, ipiliin natin yung sa bato. Pero doon ba talaga tayo nagtatayo ng bahay sa bato, sa ibabaw ng bato? Di ba? Like ako, tatanungin na ako ng isang tao, saan mo gusto, heaven or hell? Siyempre heaven. Di ba? Pipili na nga lang ako, hell pa. Di ba? Nakakatawa pero ano, there's something na na wrong sa ating mga tao. Amen. Kaya kailangan ma-align tayo sa Word of God. Kailangan po ating makilala si Jesus. Kailangan po tayo ay yung ating faith, no? Dapat dapat naka-based sa Word of God. No, a faith that is gospel based. Amen. Naka-based dapat tayo sa Word of God. Nakadepend dapat tayo sa Word of God. No, sabi ni Jesus,
if you will remain in me and I in you. No, dun sa John chapter 15, no? Sinabi ni Jesus kung tayo ay nakarely or nakaremain sa kanya at sa salita niya, sabi ni Jesus, maraming beses si Jesus na sinasabi sa tao na ang sino mang nakikinig, no, ay pinagpala. Pero mas higit ay pinagpala yung sumusunod sa salita ng Panginoon, sumusunod sa kanya, ginagawa kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Of course, dahil yun sa grace of God. And dahil yun sa ating pag-trust kay Lord at dahil yun sa pag-depend natin kay Lord. Na Lord, I will depend on you, Lord God. Na Lord, itong word niyo, Panginoon, I will accept, I will believe, Panginoon, I will apply. But Lord, help me. Help me. No? Kapag mag-ask tayo kay Lord ng tulong, ng help, the Lord will help us. Amen? Huwag tayong matulad sa tao na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng buhangin. Ha? No? Naiintindihan po ba natin? Wag tayong tumulad, no? Wag natin sundin yung tao na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng buhangin. Tumulad tayo, o tularan natin yung tao na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Amen? Naintindihan po ba natin? No? Sa ibabaw ng bato, no? Parehas na nakaranas sila ng pagsubok sa buhay. Para silang dinaan sa test, sa trials. Napansin niyo po ba? Para silang dinaanan ng bagyo. Malakas na bagyo, malakas na alon, malakas na hangin, malakas na ulan. Yan sabi dito, and the rain fell, and the floods and torrents came, and the winds blew. Parehas ang kanilang mga bahay, binagyo, binaha. Malakas na alon, malakas na hangin. Pero ano ang pinagkaiba? No, ang mayroong matibay na bahay, no? Yun ang pinagkaiba. So kung ang faith mo, kapatid, kaibigan, is built, no, sa word of God, nakatayo sa word of God. Kapag ang ating faith po is dahil po sa bunga ng ating pakikinig ng salita ng Diyos, no? Hindi yung paniniwala ko to, wala kang pakialam sa paniniwala ko. Wala naman akong pakialam sa paniniwala mo. Ang pakialam ko, yung maipahayag ko lamang sa iyo ang katotohanan. Amen? Regardless ano yung belief ng isang tao, ang word of God is napakahalaga sa kanyang buhay dahil yun ang mag-a-align sa kanya, yun ang magbabalik sa kanya sa katotohanan, sa daan ng Panginoon. Amen po ba? No? Kahit anong background ng tao, kayang baguhin ni Lord. Amen? So number 3 na tayo. Hallelujah. So ano po yung nakasulat sa number 3? Amen? Ang sabi dyan, faith is perfected by the word of God. Pagkasabi nga po ulit, faith is perfected by the word of God. Amen? No? Alam niyo po na tayo pong mga tao, I mean, Kristiyano, yes, no? Mga believer of Christ, mga follower of Christ, member of the body of Christ, member of the church of Christ. Amen? Ang faith po natin is perfected by the word of God. No? Number 3 reason. Amen? Number 3 reason kung bakit ang ating faith is dapat necessary na ang faith natin is built on the word of God. Amen? No? Kasi po unang-una, no, ang sabi sa word of God na Jesus, He is the author and the perfecter of our faith. Amen? Sino yung nagbigay ng gift ng faith sa'yo? No? Bakit ngayon naniniwala ka kay Jesus? Bakit yung kinikilala mo si Jesus? Dahil yun sa Kanya. Amen? Pagkasabi nga po sa katabi niyo, dahil yun kay Jesus. At dahil yun sa word ni Jesus. Pagkasabi po sa katabi niyo. Di ba? Faith is perfected by the word of God. No? Jesus is the perfecter of our faith. No? Yung gift na yung binigay ni Jesus sa atin.
And ngayon, piniperfect yung faith natin, kino-complete, no? Minamature. Kaya nag-grow tayo sa faith natin, nagmamature tayo sa faith natin dahil sa Word of God, no? Yung fruit na mayroon ang tao, yung fruit of the Holy Spirit, gift of the Holy Spirit, no? Align yan sa Word of God. Yung pag-serve natin, yung pag-worship kay Lord, mga awitin na ating inaawit, sa ating pagsayaw, pagtugtog, hallelujah, amen, or sa anumang ministry na mayroon tayo, mga activities, gatherings, no? Ano man yung ginagawa natin for the Lord, dapat ito ay align sa Word of God, based sa Word of God, and then, so faith will be perfected. Amen? Tayo po ngayon ay lumalakad sa buhay natin po. Kaya po ay by faith na. Pagkasabi nga po by faith. By faith na po tayo. No? Kaya nga sinasabi natin palagi, by faith lang, by faith. Kapag alam natin na imposible na yung isang bagay o isang pangyayari, sasabihin lang natin, by faith lang. Kasi we believe in the impossible because the God that we are serving is the God of the impossible. Amen? So faith is perfected by the Word of God. Ano yung sabi po sa verse? Basahin po natin. No? Kung may mga Bible kayo, pakibasa po. Basahin po natin. But whoever, no, sa 1 John chapter 2 verse 5. But whoever keeps His word. Amen? So dyan muna tayo. But whoever keeps His word. Are we keeping the word of God? No? Kinikip ba natin ang word of God? In other word, are we obeying? No? Sinusunod ba natin ang salita ng Diyos? Amen? Kapatid, kaibigan, ang ano po ang pagsunod sa salita ng Diyos is hindi po madali, mahirap po, no? Kaya nga we need the grace of God. Si Apostle Paul, the more na the more na kino-confess niya kay Lord, the more na ipinapahayag niya kay Lord yung kanyang kahinaan na, Lord, hindi ko to kaya. The more na ipinapakita ng Diyos, ipinaparanas ng Diyos yung grace niya kay Apostle Paul. Amen? Hallelujah. The more na ipinapakita ni Lord kay Apostle Paul, ipinaparanas ni Lord kay Apostle Paul ang grace niya, no? Sabi ni Lord, no? Na for my grace is sufficient for you. Amen? My grace is sufficient for you. Hallelujah. No? Dito sa 2 Corinthians chapter 12, no? Sige nga po, basahin niyo po nga muna natin yung 2 Corinthians chapter 12. No? 2 Corinthians chapter 12. Wala po sa PowerPoint ko, no? Na ano lang ko, na-remind lang po ako sa Word of God. Dito sa 2 Corinthians chapter 12, verse 9. Sabi dito, and he said to me, ang sabi ng Diyos kay Apostle Paul, sabi ni Lord, my grace is sufficient for you. Pakisabi nga po, my grace is sufficient for you. No? For my strength is made perfect, or power is made perfect in weakness. No? Alam niyo po, hindi ko po ito naalala. Ngayon ko lang po ito naalala. Which is connected. No? And he said to me, my grace is sufficient for you, for my strength, or for my power is made perfect in weakness. Pakisabi nga po, weakness. No? Weakness. Ikaw po ba may weakness? Yes. Ako may weakness. Yes. Tayong lahat po mayroong mga weaknesses. No? Once na in-expose yung ating sin, that is our weakness, our weaknesses. Because we are not perfect. We are not perfect, but by the power of the Word of God. Through the role of the Word of God. No? Kaya ang part ng Word of God sa buhay natin, ang purpose niya is to make us, no? No, maging perfect tayo. Maging complete. No? Sabi ni Apostle Paul, therefore most gladly I will rather boast in infirmities that the power of Christ may rest upon me. Amen. No? Dapat hindi natin sinasarili yung ating pagsubok, pinagdadaanan sa buhay, yung mga pinapasan natin, no? Yon, yung if meron tayong mga nararanasan na persecution, rejection,
No? Alam niyo po, maraming mga tao nakakaranas ng rejection. No? Kaya maraming nagpapakamatay, nagsusuicide. Kasi minsan hindi natin kinakaya nga. Nagkakaroon tayo ng anxiety, nade-depress tayo. No? Na akala natin pagka hindi tayo approve sa mata ng tao, hindi na tayo, ano, wala na tayong value, hindi na tayo precious. Amen? But in the sight of God, we are precious. Meron tayong value sa Panginoon. Amen? Hallelujah. No? The more po na yung kahinaan mo, sasabihin mo sa Panginoon, Lord, hindi ko to kaya. Lord, ito yung kahinaan ko, Lord. The more ni Lord na ipaparana sa ipapakita sa iyo ang grace niya. For His grace is sufficient for you. No? Sabi ni Lord, for my grace is sufficient for you. Pag sinabing sufficient is sakto. No? Sakto, kompleto, buo. Amen? Yun po yung magbubuo ng ating faith. Amen? Balik tayo sa 1 John chapter 2 verse 5. But whoever keeps his word, not truly the love of God is perfected in him. By this we know that we are in him. Amen? Are you in the Lord? Tayo po ba ay nasa Panginoon? Tayo po ba ay sa Panginoon? Amen? So let us say Amen. Amen dapat. Amen. Amen. But whoever keeps his word, no? Let us encourage, ourselves, mga kapatid, mga kaibigan, na let us keep the word of God. Panghawakan natin ang salita ng Diyos, no? Kamao. Paniwalaan natin ang salita ng Diyos. Sundin po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya napakaganda po yung isa sa mga excuse me, isa sa mga schedule ng TFI Church Apayao, yung Bible reading every Wednesday. No, praise God po sa buhay ng ating mga kapatid sa TFI Church Apayao, no? Na pinangungunahan nila Pastor Elmer, nila ah, Papa Rinaldo, no? No, na para i-lead yung mga members, and especially mga youth, no? Mga youth, mga young adults. Amen. Napakalaga po kasi ang word of God, no? Kaya nga yung the more na tayo nag-aaral, nagbabasa ng Word of God, dapat the more na in love tayo sa Word of God. Hindi dapat tayo nagsasawa. Tapos ko nang basahin, hindi ko na babasahin yan. Hindi yan nobela, no? Hindi yan storybook. Hindi yan tawag dito. Hindi yan katulad ng ng mga science book na pag nabasa mo na, or mathematics books na pag nabasa mo na is okay na yan. Memorize ko na. No. Hindi po hanggang memorization lang tayo, no? Kailangan may meditation tayo sa Word of God. Kailangan we are reading and studying the Word of God every day, because the Word of God is our daily bread. Pakisabi nga po, daily bread, no? Hindi po yan cake. No, wag mo pong i-treat ang Word of God na cake, kasi hindi po yan kinakain lamang for a special occasion. Kinakain po yan daily, no? Sabi ko nga po, lahat ng pagkain pwede tayo mag-fasting except sa Word of God. Na wag tayo mag-fasting sa Word of God. No? Sabihin niyo po sa katabi niyo, wag tayo mag-fasting sa Word of God. No? Kapag nagfa-fast tayo, nag-skip tayo sa pagkain ng physical food. Doon tayo mas kakain ng doble triple sa Word of God. Kung yung daily na pagbabasa mo ng Word of God is 3 chapters lang, gawin mong 7 chapters. Amen? No? I-encourage po natin ang ating mga sarili, no, ang ating mga katabi, no? Sabihin niyo po sa katabi niyo, magbasa tayo ng Word of God, no? Magbasa tayo ng Word of God. Hallelujah. Ano po yung number 1 natin? Amen? Number 1 reason, because faith comes from hearing the Word of God. Number 2,
A faith that is not built in the word is like a person who built his house on the sand. Number 3, faith is perfected by the word of God. Amen. That is one of the reasons why building our faith in the word of God is necessary. Pakisabi nga po ulit, necessary. No? Necessary. Ang tao kailangan mag-aral para makapagtapos kasi necessary yon. Hindi ka makapag-work, hindi ka magiging professional, wala kang magiging profession, wala kang magiging knowledge, hindi ka magiging literate, hindi ka magiging educated, hindi mo malalaman anong mayroon sa mundong ito. Amen? Hindi ma-establish ang buhay mo, no? Physically. Kung hindi ka mag-aaral from primary school to secondary school to college. Amen? Dahil part yan ng buhay natin. Amen? The same thing. It's the same thing po sa Word of God. Parehas po yun sa Word of God, sa salita ng Diyos. Parehas po yun sa faith natin. Pagkasabi nga po, faith. No? Pagkasabi nga po ulit, pananampalataya. No? Yung pananampalataya natin sa Panginoon ay napakahalaga. At napakahalaga ng ating pananampalataya is nabibuild siya. No? Nabubuo siya, na itatayo siya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen? Hallelujah. No? Doon dapat yun na itatayo. Amen? Kung sasabihin natin na, totoo yung faith ko, pero hindi tayo nagbabasa ng Word of God. Hindi natin ina-apply ang Word of God. No? Walang naging bunga sa salita ng Diyos. Amen? So yan ay isa sa mga reason. No? And number 1 na point ng role ng Word of God is to build us. So marami pong role yung Word of God. No? Number 1 is to build us. No? To build us. Hallelujah. So, yung conclusion po natin. Now, let us read. God's Word builds our faith. And it helps us grow in Christ and to be like Christ. Perfected to do good works for His glory. So, tandaan po natin, intindihin po natin na God's Word builds our faith. Amen? So, ang totoong faith is nanggagaling lamang po sa gospel, sa Word of God. No? Nasaan ang Word of God? Saan nakasulat? Sa Bible Scripture. And it helps us grow in Christ. No? Kasi simula po ng ating nakilala si Jesus, nung tinanggap natin siya, that time, that moment, doon lamang po nag-i-start or yung beginning ng journey natin sa faith natin. Yung journey natin kay Jesus. At kailangan natin mag-grow. No? Kailangan natin mag-grow. Kailangan natin mag-grow. Yung faith natin, nag-i-start po yan ng katulad ng mustard seed na napakaliit, sobrang liit. No? Isa sa pinakamaliit na seed sa buong mundo. Mustard seed. Bakit inhalang tulad ni Jesus yung faith natin sa mustard seed? Amen? Kasi ang mustard seed is napakaliit, napakapinong seed. No? Pero, nung ito ay naging puno, nung ito ay nag-grow, naging mature at nagkaroon ng mga bunga, napaka-yabong, napaka-tayog, napakalaki. No, napakalaki, napakatangkad na puno. No, yung mustard. No? Kailangan natin mag-grow kay Jesus at ang Word of God, it helps us. No, it builds us in our faith na mag-grow tayo kay Jesus at maging katulad kay Jesus. Pagkasabi nga po, maging katulad kay Jesus. No? And perfected, ito po ay nakasulat sa 2 Timothy chapter 3 verse 17. No? 'Di ba sa 16, all scripture is God-breathed or breathed out by God or inspired by God and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness so that the man of God, no, lahat po ng tao na sumusunod sa salita ng Diyos, lahat ng mga Kristiyano, mga believer and follower of Christ, no?
so that the man of God will be thoroughly equipped or will be complete or perfect, maging complete to do good works. Amen? No? For His glory, mga kapatid, for His glory. Kasi tayo, we are created, no? Na mayroong purpose. Ang plan ng Lord is maging ano tayo, maging ang plan ng Lord sa atin is gawin natin kung ano yung pinapagawa ng Panginoon sa atin. Yung good works na yun. Amen? Hallelujah. Yung good works na dapat noong before nagkasala ang tao, yun lang dapat ang gagawin niya. No? Kaya nire-restore ni Lord ang tao. Para yung good works is makaglorify sa Kanya. Kasi kung ang tao ay hindi pa nakakilala kay Jesus at meron siya mga good works na ginagawa, hindi po yun naging valid kay Lord. Kasi po, ang righteousness natin naka-based kay Jesus. Hindi po naka-based sa ating mga ginawa. Naka-based po yun sa ginawa ni Jesus sa atin. Amen? Kaya ang cross is napakalaking bagay sa ating faith. Necessary din po ang cross. Essential po 'yan. Yan po yung center, no? ng gospel, no? Yung cross ni Jesus. The message of the cross, no? It is the power of those who believe. No? Salvation for those who believe. Amen. So hanggang dito na lang po yung ating pag-aaral sa Word of God. So atin po bang naintindihan ang role ng Word of God sa ating buhay, sa ating pananampalataya? No? The role of the Word of God is to build us, no, into Him, to be like Him. Amen? No? The role of the Word of God. No? Napaka-simple lang pero kung ating itong nanamnamin, no, para ka bang kumakain ng pagkain na as in ninanamnam mo, no, yung lasa, yung sarap ng pagkain, no? Kaya ito necessary. Kasi ito yung magdadala sa atin, ang Word of God magdadala sa atin, magtatayo sa atin, magbubuo sa atin para tayo maging mature as Christian. Mag-grow tayo sa Word of God, maging deep yung ating relationship kay Lord. The more na naging deep tayo sa Word of God, the more na naging deep tayo kay God. Amen? The more tayo na naging close kay Lord, the more na in love tayo kay Lord. No, nagre-reflect yon. Amen? Hindi yun kung sinasabi natin na we love God, but we do not love His Word. No? Ano ang saysay, no? Anong tawag dito, no? Kung love mo si Lord pero hindi mo love ang word niya, wala kang time sa word niya. Anong tawag dito, yung tawag dito na kapag wala kang sa Word of God, wala kang time sa Word of God, sa pagbabasa, sa pag-aaral ng kanyang salita is walang saysay, no? Anong halaga? Amen. Praise the Lord. Sige po, tayo po tumayo. Hallelujah. Praise God. So napakahaba na po ng ating pag-aaral about sa Word of God, simula nung ating pinag-aralan ang salita ng Diyos, no? Yung kanyang characteristics, yung nature niya, yung symbols of the Word of God, no? Na ma-amaze ka kay Lord. Wow, you are awesome, God. Grabe si Lord. Ginagamit niya ang Word of God katulad ng hammer, katulad ng ng sword, no? Hindi pananakot 'yun, kundi ipinapahayag ng Panginoon sa atin kung gaano kamakapangyarihan ang salita niya, na hindi dapat natin iisi-isihin lang ang salita niya. Narinig ko na yan, nabasa ko na yan. Okay na, pastor.
Hindi na ako every Sunday pupunta kasi pabalik-balik lang si pastor, puro Bible lang pinag-uusapan doon. No. Amen. Ang Bible, yes, 66 books. No, ang Bible scripture. Pero ang 66 books na yan, eternal yan. Pag sabi nga po, eternal. Hallelujah. Sige po tayong tumayo at manalangin. Hallelujah. Oh Jesus, we worship you, Lord. Hallelujah. We worship your name, O God. Oh Lord, salamat Panginoon. Lord, we love you. We love your word, O God. Lord, teach us to love you. Teach us to love your word. Teach us, Lord God, na kami, Panginoon, magkaroon ng desire, O God. Time, Panginoon. Time sa salita niyo, Lord. Every day, Lord, magkaroon kami ng oras, Lord God, sa salita niyo. Na araw-araw, Lord, aaralin namin, Lord, babasahin namin, Lord, ang salita niyo. Lord, the role of your word, O God, is to build us, to build our faith, the foundation of our faith. Ang pundasyon ng aming pananampalataya ay napakahalaga, Panginoon, na dapat kami, Lord God, kami ay binibuild or nabibuild sa salita niyo, Panginoon, which is your rock, which is the rock. Upang, Lord God, sa pagdating ng mga pagsubok, pagdating ng mga test, mga trials, Lord God, ano naman mga problema na mayroon kami, or kung, Lord God, dumarating man yung season or situation ng buhay namin, or even, Lord God, this church, Lord God, the TFI Church Apayao and all body of Christ, Panginoon, na Lord, kung makaranas kami ng mga persecution, rejection, or ano man, Lord God, ng mga discouragement ng tao, Lord God, sa paligid namin, Lord God, hallelujah, we will not fail. Hallelujah. Hindi kami babagsak, Panginoon. Hindi kami, Lord God, titigil, Panginoon. Hindi kami hihinto sa paglilingkod, sa pagpupuri, sa pagsasamba sa inyo, Panginoong Diyos, dahil kayo ay buhay na Diyos. Kayo ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ang Diyos ng Israel, ang Diyos ng langit at ng lupa. Kayo si Yahweh. Ang pangalan niyo ay si Yahweh, O Lord God. In Jesus' mighty name. Lord, I pray na ang salita niyo, O Diyos, ay matanim sa aming mga puso at isipan at ma-apply namin, Lord. Katulad ng sinabi, Lord, sa salita niyo sa 1 John chapter 2 verse 5 na we should keep your word, Panginoon. Or we must keep your word, Panginoon. Na essential ang salita niyo, Panginoon, na dapat na panghawakan at paniwalaan dahil sa oras sa aming pangailangan, ang salita niyo, O Diyos, ang bibigay sa amin ng kasagutan, ng tulong, at ng katugunan, Panginoon, or ano mga katanungan na meron kami, Lord God, in harm, in danger, in any kinds of terror, O God, plague, illness, diseases, Lord God, your word will help us by the power of your word and by the role of your word, O God. Ito ay mag-deliver sa amin, magbibigay ng wisdom sa amin, ng way sa amin, Lord God. And even, Lord, it will give us, Lord God, an understanding your will, O God. Kung will mo ba ito, Lord? Will mo ba iyan? Will mo ba iyon, Panginoon? Amin mga whatever our decisions, plans and prayers, Lord God. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Dahil sa salita niyo, O Diyos, kami ay mabubuo, Panginoon. Kami ay magiging kompleto. Kami ay magiging perfecto dahil lamang sa salita niyo, Panginoon. Because the purpose of your word, O God, is to build us, to make us complete, Panginoon, perfect, O God. To help us grow in you, Panginoon, in Christ, O God. Hallelujah. Lord, I pray, i-anointed bless niyo po, Panginoon, continually ang TFI Church Apayao, starting from our pastors, Lord, then to the leaders, workers, and members, Panginoon. Sa bawat member ng TFI Church Apayao, pagpalain niyo at protektahan, Panginoon. Ipagkaloob niyo po lahat ng pangailangan ng bawat isa. Ito man ay spiritual or physical, mentally, emotionally, and even financially. Lord, pagpalain niyo po financially. I pray for financial breakthrough, even spiritual breakthrough sa TFI Church Apayao. I declare, Lord God, that your gospel, the gospel of redemption, the gospel of salvation, O God, the gospel of the cross, the gospel of Christ, Lord God, ay ma-preach, Panginoon, ng TFI Church Apayao sa mga lost souls, O God, na maraming ma-reach out ang TFI Church Apayao, Lord God, na mga lost souls, Lord, in Jesus' mighty name. I pray, Lord God, na gamitin niyo po ang TFI Church Apayao, Lord God, na maraming mga taong ma-reach out, Lord, magkaroon ng great harvest, great revival,
sa pamagitan ng TFA Church Apayao, Lord God, sa lugar ng Apayao, and even, Lord God, sa Cagayan at sa ibang part pa, Lord God, ng North Luzon, O God. In the mighty name of Jesus, gamitin niyo, Lord, ang buhay, Lord God, ng TFA Church Apayao. Pagpalain niyo sila, Panginoon. Bigyan niyo sila ng mga gift, Panginoon, na galing sa Holy Spirit, O God. Hallelujah. I pray na mag-manifest ang Holy Spirit, O God, sa TFA Church Apayao, O God. Mag-manifest ang power, ang presence ng Holy Spirit. At sila, Lord God, ay mapuspos na yung banal na Espiritu sa pangalan ni Jesus. Lord, kagalingan, katagumpayan, kalakasan, karunungan, Panginoon, kagalakan, kapayapaan, maranasan ng bawat isa sa amin, Lord God, sa mga nakikinig at nanonood, Lord God. Panginoon, i-bless niyo po kami, Panginoon. I-bless niyo po sila, O God. At kayo, Panginoon, ang mag-lead, mag-guide sa bawat isa sa amin, Lord God. Kayo, Lord, ang mag-glorify, ang magnify sa amin, sa kalagitnaan namin, even sa online service ito, Panginoon. Lord, we thank you, O God. Cover us with your precious blood. Cover us with the power of the Holy Spirit. Salamat, Lord, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na nagbigay ng oras para napag-aralan, napakinggan ang salita niyo, O Diyos. I thank you, Lord, for their lives, O God. Bless them, Lord. And I pray na kayo lamang maranasan nila the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with us always. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. I'm lost without you, and I'm desperate for you, and I'm lost without you.
prayer devotion prayer devotion sa araw na ito, Saturday. Marami pong salamat sa lahat ng iyong tulong, Panginoon, upang ang serbisyong ito ay magtagumpay, Lord. Marami pong salamat sa iyong mga salita, Lord. Napakinggan po namin ngayon. Ang iyong mga salita ay buhay. Ang iyong salita Day you every day. isang apoy, isang hammer. Ang iyong salita ay napakahalaga sa bawat isa sa amin. Upang ang lahat ng mga nakinig sa iyong salita ay lalo pang tumibay ang kanilang pananampalataya sa ating Diyos. Marami pong salamat, Lord. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin upang ang bawat faith ng bawat isa sa amin ay lalo pang tumibay. Anuman ang pagsubok ay hindi maging hadlang upang ang aming pananampalataya sa ating Panginoon ay lalo pang tumibay. Marami pong salamat, Panginoon. Dalangin mo po namin na tulungan mo ang bawat isa sa amin upang magawa po namin ang iyong kagustuhan, Panginoon. Yes, Lord. Ikaw ang lumikha ng langit at lupa at lahat. You are the source of everything. At sa'yo lang kami sa'yo lang kami may pag-asa. Marami pong salamat, Panginoon, sa lahat-lahat ng iyong tulong sa bawat isa sa amin. I-bless mo po ang lahat-lahat. Ang mga membro ng pamilya namin na wala dito, i-guide mo po silang lahat. Ganun din sa aming lahat na nandito ngayon. Yes, Lord, tulungan mo po ang bawat isa sa amin. Ikaw ang Diyos na may kapangyarihan sa lahat. Guide mo po ang lahat sa amin. Upang sa ganun ay wala sino man sa amin ang humiwalay sa iyong presence, Lord. Marami pong salamat. Dito iti kararagmi, Lord, kitsapay ka dita na nakadanon dita na santuan nga turong mo apo. Kitamin ka di nga nakipartisipar, pinang-share iti message mo apo ket bendisyon ng Lord.
Tulungan mi suda, digiti agasawa Lord, adayuda man ditoy. Ni mamati kami, haan lapod iti distansya. Ano adda ka ditoy, adda ka met sadyay Lord. Kat kanayon mo, isuda, matarabayan Lord. Ilisim isuda itanyaman mapeggad. Basta met kada kami ditoy Lord. Katagyaman kami ken ka. Thank you very much, Lord. Mahal ka namin. Nagyaman kami iti grace. Nababaan iti parabor mo o Apo. Kan kanayon da kanto. Kan kanayon da ka nga malagip, Lord. Kan kanayon da ka nga idaydayaw. Nagyaman kami iti parabor mo Apo Diyos na nagbalin kami nanalinteg. Babaon iti panakatay ni Apo mga Isus. Kat nagbalin kami ng kapamilya mo Apo. Kitagyaman kami ken ka. Yes Lord. Sikan iti may daydayaw. Sikan iti may tantanok. Sikan iti may tagtagti. Kat dagitoy ti kararag mi. Ken dawat mi. Tinapateg managan ti Ama, Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Salamat sa Panginoon sa isa namang gabing ng online devotion na puno na ng pagpapala. Tunay na nararamdaman natin ang kanyang presensya at sa ating mga awitin, panalangin at higit sa lahat sa kanyang salita na ibinahagi ng ating messenger na si Pastor Gary Aburita mula sa Abu Dhabi, Dubai. Maraming salamat, Pastor, sa buhay at ministeryong ginamit ng Panginoon ngayong gabi. Nagpapasalamat din kami sa lahat ng nakisama sa ating Zoom at Facebook Live. Ang inyong pakikibahagi ay nakapagpabalakas ng ating pananampalataya at higit na nakapagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Huwag niyong kalimutan i-like, i-follow at share ang ating official page na TFI Ninipan Flora Payaw. Para lagi kayong updated sa ating mga gawain, maaari rin kayong mag-comment ng inyong mga amen bilang patunay na nakisama kayo ngayong gabi. At kung mayroon kayong prayer request, maaari nyo itong i-comment o i-PM sa ating page upang may panalangin namin kayo. Muli, maraming salamat po sa bawat isa. Naway kapayapaan at biyaya ang ating Panginoon ay atin hanggang muli pagkikita. Pagpalain tayong lahat ng Diyos. Paalam po. God bless and have a blessed night.